to face. At nalaman na nga po natin mula kay Mang Narciso mismo ang katotohanan na oo, may relasyon sila ni Jeneline. Bakit kanina nung tinanong kita, Jeneline, sinasabi mong kasinungalingan ang sinasabi ni Aling Norma? Hindi ko sinasabi sa iyo eh. Ano yan? Matatakot mo kasi ako malaman ng nanay ko. Hindi niya alam ko eh. Paano nagsimula ito, Mang Narciso? Ganito po yun eh. Nagiinom po ako sa bahay mag-isa po. Ngayon, nung nasa kalahati na po yung iniinom ko, bigla po siyang dumating. Pagkadating niya po, tinanong ko kung saan siya galing. Sa tingin ko naman po, lasing na. Nakainom din po Nakainom si din Jeneline. ho. Ngayon, sabi niya sa akin, Tiyo, makitagay naman. Eh di pinatagay ko po siya. Habang nagkukwentuhan po kami. Naubos po namin yon. Tapos nung malasing na ho kami parehas, lugmok na ho siya. Ngayon, ang ginawa ko, dinala ko po sa kwarto. Pagkatapos po noon, Mang Narciso, ano po ang nangyari? Nung dinala ko po sa kwarto, hanggang sa nakatulog na rin po ako, hindi pa man ako nakakatulog, nangyari na po yung hindi namin inaasahan. Bakit kailangan po ninyong pagsamantalahan Dahil po sa ang pagkahina nung mga oras na yon ni Jeneline? Naulit pa ho ba yung pangyayaring yun? Madalas po. Paanong nagawa mo sa nanay mo ito, Jeneline? Bakit? Ano kasalanan ko sa inyo? Noong una po, parang ano lang bilang ama ko lang po siyang nararamdaman yan hanggang kapag yung nangihingi ako ng pera siya na yung nagbibigay sa akin. Tapos pagka wala yung nan, lagi kami nagkakwentuhan hanggang sa na-develop ako sa kanya. So sinasabi mong nahulog ang kalooban mo kay Mang Narciso at minahal mo siya na parang boyfriend mo? Opo. Mang Narciso, hindi niyo po ba naisip na napakagulo po nitong sitwasyong pinasok ninyo at nakakasakit kayo ng damdamin ng dalawang babae? Naisip ko pa rin po yun eh. Oh! Dahil po tumagal na rin po yung aming relasyon, hindi ko na rin po masabi na itutawag lang po ng laman. Relasyon po ninyo, Nino? Kaming dalawa po ni Jenny. So kung tatanungin ko po ngayon kayo, Mang Narciso, mas mahal ninyo si Jeneline kesa kay Aling Delia? Yes, ma'am. Anong nakita mo kay Mang Narciso? Pero hindi mo ba lang ba inisip na ama-amahan mo yan at kinakasama ng nanay mo? Hindi ko po naisip yun eh. Gano'n na katagal itong nangyayari, Mang Narciso? Nagmula lang po nung New Year po. Papaanong nangyari, Dr. Camille, na ang isang lalaki ay umibig sa ina at sa anak? Sabihin na natin, Chang, kung tutuusin, nag-take advantage si Mang Narciso dun sa sitwasyon eh. Dahil kung tutuusin, pwede naman niya talagang iwasan yun eh. At kung talaga ang kanyang intensyon ay maging ama kay Jeneline, hindi niya gagawa ng ganong klaseng pamamaraan na pag-aaruga sa kanya or pagkalinga. Dapat kasi in the first place, Mang Narciso, meron po ba kayong kahit papaanong delikadesa pa sa katawan? Nasa bahay po kayo, iisang bahay po kayong nakatirang tatlo. Sa ngayon po, talagang wala na po ako sa bahay po. Hindi na po kayo doon nakatira? Hindi na po. Bakit po? Dahil sa walang hiyang chismosang yan. Ay,
Hindi, Mang Narciso, liwanagin ko lamang po. Hindi na ho chismis ang sinasabi ni Aling Norma. Yun po ay katotohanan na dahil nanggaling na po mismo sa bibig ninyo na kayo ay may relasyon ni Jeneline at may nangyari na sa inyo nang paulit-ulit, hindi lang isang beses. Asan po ang asawa ninyo? Ang unang ninyong asawa? Naghiwalay na po kami. Legal yung... Sa ngayon po medyo malayo naman po ako sa kanila ngayon. Legal po ang paghiwalay ninyo? Hindi po. Hindi po. May anak po kayo doon? 3. May anak po kayong babae? Itong babae po. 3 babae! Jeneline, ngayong nakikita mong nagkakaganyan ng nanay mo, di ka ba naaawa? Hindi ka ba nagugulat na wala namang nababanggit si Mang Narciso na may plano siyang magsama kaya't magmahala ng panghabang buhay? May plano po ba kayong ganon, Mang Narciso? Wala naman po. Hindi ka ba naawa sa sarili mo, Jeneline, na ginamit ka rin ng mamang yan? Kung tatanungin kita ngayon, Jeneline, sinong pipiliin mo? Ang nanay mo o si Mang Narciso? Mang Narciso po. Narinig ko nang sinabi niyang wala siyang plano sa'yo, Jeneline. Mga kapatid, mabigat po ang ating issue ngayong araw na ito. Kaya naman po ako'y nakikiusap sa ating trio tagapayo na kausapin na po ang ating mga bisita nang magabayan po at maitama ang maling pag-iisip at pangunawa sa buhay ni Jeneline at matulungan din po si Aling Delia sa kanyang sama ng loob at hinagpis na pinagdadaanan po at maliwanagan din po si Mang Narciso kung gaano kasakit po ang ginawa niya sa mag-inang ito. Tanggap ko naman na talagang gano'n eh. Wala naman akong magawa. Hindi Pero na anong sinabi? Sihin agad-agad ang iyong anak. Ha? Dadalawa na lang kayo rito sa mundo eh. Wala na yung ama niya. At saka kasi kinukonsider niyo pong asawa, hindi po siya asawa. Hindi niyo po siya asawa. Kinakasama niyo lang po. Hindi niyo asawa. Walang legal na basihan ang inyong pagsasama dahil siya legal na may asawa. Basta ayusin mo ng buhay mo, ha? Kung isa lang ina mo, siya ang dapat piliin mo. Naging napakasakit po at napakabigat ng naging revelasyon ngayong araw na ito. Sa ating pong mga bisita, sana po nakatulong sa inyo ang binigay na counseling ng ating pong trio tagapayo. Meron pa rin po silang nais na sabihin sa inyo at mensaheng gustong ibigay. Unahin ko lamang si Attorney Acosta. Totoong napakabigat ng hinaharap na suliranin ng mag-ina, si Jeneline at si Aling Delia dahil sa